sino nga ba yung behind dito sa Bucon, Manila? Nag-umpisa talaga ako way back 2012 pa as barista. Sabi kong gano'n sa kanila, gawa kaya tayo ng event. Sabi ko gano'n kasi napapansin ko, wala pang event for the brands. Sabi ko, sige, try ko lang. Tapos bibigay ko lang kung anong idea ko. Ito yung reality ngayon sa industry. Madaling mag-brand, mag-open ng brand or mag-put up ng brand, pero mahirap mag-sustain. Kailangan kahit sa pinakamaliit na trabaho ng mga empleyado, dapat alam mo, tumanda ako walang nagganyan. Sabi ko, ikaw lang nakaisip. Ano yung ginagawa mo, Ma'am Liz, pag yung nare-reject? Hindi naman namin kailangan yan, kilala na kami, yung mga ganun. Yes, actually, sobrang hirap nga. Akala nung iba madali. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-daman namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang live na ito. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami na ang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. She is the gorgeous founder of Bucon, Manila. Let us all welcome Miss Liz Tan. Batiin mo naman, Miss Liz, ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. So, hi Evi viewers! Thank you for having me, Miss Joycey, sa Evitalk. Finally! Yes. Finally, nandito na ako. After a year, no? Yes. After Bucon. Kasi sobrang busy nyo talaga, no? Yes, oo. Sure. Ikaw ba na mag-handle ka ng multiple brands in one event? So, talagang lahat ng kailangan mong gagawin mo, and we have only a span of limited time to do that. So, ayun, thank you again for having me. Oh, thank you so much din, Miss Liz. Kasi, syempre, alam kong busy ka. Pero, ngayon, eto na, andito ka na sa aming harapan. Yes. Kasama ng mga aming Evi viewers. And, actually, nakikita ka naman nila sa mga Bucon. And, sino nga ba yung behind dito sa Bucon, Manila? Tatlo talaga kami sa Bucon, Manila. I have my husband, I have my best friend. So, tatlo talaga kami doon sa Bucon, Manila. So, but yeah, kailangan din talagang may magpakita kung sino yung behind the idea of Bucon, Manila. So, that's it. I'm the founder of Bucon, Manila. So, ano yung naging previous job mo before nyo maitayo itong Bucon, Manila is under Little Cherry Events. So, Bucon, Manila is our baby event talaga. So, before... Baby ba yun? Yeah, baby. Malaking baby. So, ang tawag doon, nag-umpisa talaga ako way back 2012 pa as barista. So, big company ng coffee chain. What do you call that? Coffee shop chain dito sa Pilipinas. And then, ayun, parang after that, napunta na ako sa beauty industry talaga. Tinapos ko lang yung contract ko. Sabi ko, nakakapagod. Nakakapagod mamasahe. Yung uuwi ka gabi na para walang matulog. Tapos gigising ka, papasok ka na naman para lang magtimpla ulit ng kape para sa ibang tao. And then, talagang, ang kasiyahan mo lang is yung off mo. So, ganun lang yung nangyayari. So, by that time, nag-start na akong mag-business doon ako napunta sa beauty industry. So, nag-start ako as maker ng vanity mirror dati. So, yun talaga yung pinaka nagmulat sa akin na for this industry pala ako. So, yun, from vanity mirror makers, personalized na mga vanity mirror from 2012 pa,
I became cosmetic bottle supplier. So yun yung naging gateway ko to meet the CEOs of the beauty industry. Yun. So, doon ka na natutong magbenta rin? Ano? Yes, oo. And yun nga, masaya siya na nakakapagod kasi syempre import ka ng mga products, ganyan. Tapos warehouses ang alikabok. Kasi di ba yung mga boxes galing China, ang alikabok, ganyan. So talagang packaging, malalaking box yan. Oo, na ang bibigat talaga. Tapos talagang wala kaming katulong. Kami lang talaga. Ako minsan nagbubuhat ako ng box pag talagang hindi na kaya. Kasi pag hindi mo ginawa yun, you don't know how to handle your business. Kasi you don't know how to kung ano yung nararamdaman ng employees mo eh. So, kailangan bumaba ka din dun sa ginagawa nila para you can appreciate the people around you. Kasi if you don't like a bossy ka lang, ganyan, hindi mo sila ma-appreciate, hindi ka rin nila ma-appreciate. So, yun na yung nangyari after cosmetics bottle, after a few years, nakaisip na ako ng iba. And then here is Bucon, Manila. So yan, nakakatuwa naman marinig yung story mo. Galing ka rin pala dun sa mga ganun. Kasi kami, yun din, naranasan ko rin yung magbuhat ng mga box. Oo. Pero learning stage rin talaga natin yun as an entrepreneur. Yes. Kasi nga, di ba, sabi nila, kailangan kahit sa pinakamaliit na trabaho ng mga empleyado, dapat alam mo para when the time na iwan ka nila, kaya mo pa din itaguyod yung company mo. So, yun yung mga learnings na natutunan ko from barista, vanity mirror, cosmetic bottles, hanggang ngayon sa Bucon. So, ayan, pag-usapan naman natin ang Bucon, Manila. No? What inspired you naman, together with your husband and best friend, na ilabas nga itong Bucon, Manila? Ano yung naging inspirasyon niyo dito? Actually, ano lang to, event na to. Very random yung nangyari. Parang chinat ko lang yung best friend ko. Kasi malapit lang siya nakatira sa amin. Sabi ko, kain nga tayo sa Lugawan. As in, sa gano'n na lang. Sabi niya, bakit? Sabi ko, wala lang, trip ko lang. Tapos, that time kasi nasa Alingpuring convention siya ng Pure Gold. So, event organizer talaga yung best friend ko, which is si Louie, yung host. Hi, Louie. So, yun yung, yung host natin sa Bucon. So, may idea na siya kung paano yung mga expo, convention, ng mga brands, ganyan. And then also, Sir Jomel, which is our CEO for Little Cherry, medrep naman siya. So, nasa medical field siya. Alam naman niya yung mga doctors convention, mga ganyan. Sanay siya sa mga ganyan. And ako naman sa beauty. So, nung habang kumakain lang kami, as in casual, lakat pang bahay kami, ganyan. Sabi kong gano'n sa kanila, gawa kaya tayo ng event. Sabi kong gano'n kasi napapansin ko, wala pang event for the brands. Nung mga, 2021? Kasi pandemic pa noon eh. Pandemic pa noon. Tapos sabi kong ganun, wala pa ako nakikitang parang beauty expo na brands ang kasali. Kasi mostly, manufacturers, suppliers ang kasali, pero hindi yung mga brands. Yan. Tapos sabi ko, wala pa yung mga brands talaga eh. Sabi kong ganun. Tapos sabi ko dun sa best friend ko, sabi ng best friend ko sa akin, ikaw, kung kaya mo silang invite, ganon. Tapos, sabi ko, sige, tatry ko lang. Tapos, bibigay ko lang kung ano yung idea ko. And then yun, after that, nagsabi lang ako in a few CEOs na kilala ko. And then yun, kumalat na yung balita na may ganito ng event, ganyan. So yun na, puno na agad yung first event namin. Oo. And ang maganda nun, talaga maraming sumuport sa'yo. Yes, oo. Siyempre, of course, hindi malaking tulong din talaga yung mga brands na sumali para maging makilala din talaga si Bucon. And I think, very thankful ako sa kanila talaga. So, sabi ko nga, itutuloy-tuloy lang namin to. And yun nga, tutulong din talaga kami sa brands na mas mapakilala sila. Papakita natin na, may ganitong brand. Na may mga underrated na brand na hindi kayang lumaban sa mga may endorsers, yung mga ganyan. But we are here in Bucon, Manila. We can showcase you. Even though you're a startup, you're upcoming, yan yung mga ganyan. And also, yung iba naman na big brands, sumasali kasi activation. Activation naman sila for them. Nakita ko, Miss Liz, nung kinikwento mo na may kanya-kanya kayong korte. Yes. Tapos, doon nag-come up na kaya nyo siyang patakbuhin kasi meron na kayong expertise. Yes, actually, hindi namin siya tinitake as expertise eh. Talagang hilig lang namin. And then, yung knowledge namin nandoon talaga. Kasi hindi naman kami yung mga talagang big-time organizers na makikilala
all over the Philippines, diba? Pero we have the passion. Siguro, ang ano lang doon, Miss Joycey, masaya lang kami. Masaya lang kami, nagkatrabaho kami. So, makikita nyo naman sa Biocon yung ambience. Mahahawa din naman kayo sa Biocon pag, sabi lagi namin sinasabi, pag natanong ng mga staff namin, anong gagawin ko? Minsan hindi ko na alam kung anong gagawin niya, pero nandun din siya. Hindi ko alam ba't ko siya kinuha. Yung mga ganon. Tapos sabi ko, sige lang, mag-enjoy ka lang dyan. Kung gusto mong mamili ka na dyan. Sabi ko ganon. So parang itong Biocon, parang dahil nga hilig nitong mga events, talagang ini-enjoy niyo lang. Oo, kasi ano lang kami, diba? 2 days. So, kailangan mo siyang enjoy rin. Oo. Pero yung preparation niyan, mahaba. Tagal. Oo. At sabi nga ng iba, anong ginagawa niyo after Biocon? Sa isip-isip ko, Biocon pa din po. Pero kasi ang tagal, yung iba na brands, since January, nagta-chat na sa amin, ma'am, itong gusto kong booth. Kaya magugulat sila na, April pa lang puno na ganitong slot, ganyan. Bakit ito, ganyan. Ngayon lang kayo nag-post, pero puno na. Kasi nga yung iba, nagpaano na after Biocon, ma'am, ito sa akin, ganon. So, nakakatuwa kasi they enjoy and they appreciate what is Biocon Manila. Ma'am Liz, bakit Biocon Manila ang tinawag niyo sa event na to? Yes, actually, ang nag-isip niyan yung best friend ko, si Louie. Biocon is, yun yung dating tawag sa beauty pageant dati. Or, hindi ko alam kung alam mo, Biocon, ano? Beauty contest. Beauty contest. Beauty contest yan, di ba? Hindi naman talaga beauty pageant ang tawag dati. So, sa mga mahilig sa beauty contest dati, ang tawag nila dyan ay Biocon. And ang tawag nila sa mga mahilig sa beauty contest o yung mga talagang hook na hook sa beauty contest dati is Bioconeras. So, dahil nga nawala niya yung word na Biocon ngayon or yung beauty contest, naging beauty pageant na siya. So, sabi namin, dahil nga Becky din ang best friend ko, talagang proud na proud ako. Yun nga sabi niya, sige, gawin na nating Biocon to. Kasi nakalimutan na rin naman ng tao yung word na Biocon dati. So, balik natin yung word na Biocon. Oo nga na, Miss Liz, ang ganda ng pangalan na Biocon. Kasi, di ba, it's a conference. Yes, beauty conference, beauty convention. So, maraming pwedeng maging con dun sa Biocon. Yes, and also, sama-sama yung mga beauty brands. Yes. In the Philippines. Hindi man siya beauty contest, di ba? Pero it's a beauty brands na nagsama-sama to collaborate. Yes, diba? And dun mo kahit pareho kayo ng sabon, magugulat ka, nagpapalitan kayo ng products. Ma'am, ito po yung products namin. Ikaw naman, ma'am, ito din yung products namin. Kahit pareho kayong sabon or rejuvenating set, yung mga ganyan. So, friendly competition when it comes to Biocon Manila. So, ibig sabihin, Miss Liz, bukod doon sa, yung Biocon Manila, ang cherry events, little cherry events is nag-handle kayo ng different brands. When it comes to sa mga anniversary ba nila? Yes, sa mga company events, yan, yung mga ganyan. And then now, may inaano din kaming mga ibang events other than Biocon Manila. Merong ibang makeup artists events organize sa amin kung paano magkakaroon sila ng mga makeup class, yung mga ganyan. So, of course, event din yun, nangyayari yung mga ganon. Biocon Manila, ilang brands yung nandyan, kaya namin i-handle, kaya namin kausapin isa-isa. What more yung nakafocus lang kami sa isa. Diba? Tapos yun, sasabihin namin, mas kaya namin yung isa lang kayo, yung ganyan. Kayo lang yung focus namin. Ano yung nakikita mong vision sa Little Cherry Events and Biocon Manila in the next 5 years? Ang gusto ko, ang talagang vision namin is yung maging, ito na talagang inaabangan ng tao na beauty event every year. Not only for the local brands, for the international brands, all. Kumbaga, Biocon Manila is open to all. As long as nasa beauty and wellness industry ka, you're welcome to Biocon Manila. Hindi to limited sa kahit na sino. So, yun yung gusto naming maano sa mga tao na every year nandito si Biocon. Dito nyo makikita yung mga nakita nyo lang online, yung mga nakikita nyo dyan sa mga stores. Dito sila nagsasama-sama. So, that's the goal of Biocon Manila. And also, dun sa event na yun, pwedeng pumunta din yung mga resellers, distributors, diba? Yes, actually, yun talaga yung iba. Bukod sa mga content creators, ang makikita mo dun resellers, distributors, depot, yung mga ganon, diba? Doon nila nakikilala. Doon nila nakikilala kasi doon nila natatry na, ay, ang ganda pala nito, ang ganda pala ng lotion nito. Tapos, mag-resell.
Meron pa nga doctors nag-resell ng mga products nilagay sa mga clinic kasi nakita sa Biocon Manila. Wow, di ba? Yun nga, galingan lang talaga ng marketing, palikutan ng isip, di ba, kung paano ang gagawin. So doon talaga makikita kung may laban ka ba or may kulang pa kayo kasi minsan nakala mo ang bongga nyo eh. Pagdating doon, ang tahimik nyo pala. Yung mga ganon, di ba? Oo. Minsan nga artista, tayo niyo pa yung Di ba? Parang nagugulat na, hala, yung katabi ko mas maliit sa akin pero mas mas marami silang bisita sa booth. So the strategy is need to be there talaga. And also ako na-experience ko yung mga resellers, distributors namin, nag-repurchase during the event kasi nga may pakulo kami. Kaya pag may nagtatanong sa akin, bumalik ba sa'yo? Oo, nakabenta kami, nabawi ko nga eh. So, sali ulit ako sa susunod. Kasi, sayang yung opportunity. Kasi yun naman yung role natin, mag-isip pa paano natin mamamaximize yung ganitong opportunity. Yes, oo. And ang maganda pa doon, yung ibang tao kasi target market din natin talaga. Oo, tama. Sa lahat ng businesses na napasok mo, ano yung common skills na nagagamit mo? Ano siya, two different words talaga siya. Kasi sa being a barista, asok ka lang, gawin mo yung task mo, trabaho mo, sumunod ka sa manager mo, uwi ka na, sisweldo ka, diba? Pag uwi mo, tulog ka na, ganyan. Doon nakakapagod. Nakakapagod talaga. Masahe pa lang, nakakapagod na. Pero sa Biocon, kahit saan namang business, di ba? Alam naman natin yon, sakripisyo pati pagtulog. Di ba? Minsan magigising ka lang ng 3:00. Pag may nakita ka nag-chat, di mo maiwasan, nire-replyan mo na agad. Kasi hindi, gusto mo matapos agad yung concern ni customer, ni client, ganyan. So, both different word talaga siya. But ang nakita ko na ang kailangan talaga is, ayun nga, have fun ka lang kasi maikli lang ang buhay. Kailangan mo talagang enjoyin ang buhay mo. Kahit saan ka mapunta, kahit saan ka mapuntang bagay, try to see the positive things in every way. So, ibig sabihin, sa bagay, yun nga, naunawaan ko. Kasi yung 2 araw na yun, pagod talaga. Kahit kami as brand, naranasan ko talaga. Sabi ko, nakakapagod. Parang ayoko na. Pero, di ba, sasali pa rin kami. Kasi nakita namin, nag-enjoy naman kami talaga that time. Yes, oo, yun nga, sabi nung best friend ko, hinay-hinay ka lang, ganyan-ganyan sa akin. Kasi pa lang tayo, baby event pa lang tayo, hindi mo kailangan full blast. Sabi ko gano'n, hindi eh. Kasi 2 araw lang tayo. Pag di natin napatunayan yung mission ni Biocon Manila or yung vision ni Biocon Manila, baka hindi na sila umulit sa atin or yung mga tao hindi mag-enjoy. So sabi ko, yung 2 days na yun na yung best natin na yun. Para makaulit pa tayo sa susunod. Yes. Yun. Ma'am Liz, nabanggit mo rin yung mission and vision. Pwede ba naming malaman kung ano ba ang mission and vision ng Biocon? Yes, actually, ang vision talaga ng Biocon is, taking Filipino beauty to the next level. Kasi we know na pinapasok na rin tayo ng internationals, na ang mga gusto talaga ng Pilipino is international kasi yun ang in or uso, di ba? But they don't know that local beauty brands, it's for the Filipinos. So it's for the skin type of Filipinos, it's for the weather of in the Philippines, it's for the humidity na inaano natin. So we want we want to uplift the brands and tell the people that this is the right products for the Filipinos or the Filipinas. Si Biocon kasi, Miss Joyce, hindi siya bazaar. Hindi siya tiyangge, di ba? Hindi siya. Yung iba iniisip, bazaar, ganyan siyang get. Sabi namin, no, hindi po. This is for activation, awareness, and experiential marketing. So, lagi namin sinasabi na, pasensya na po, hindi talaga kami bazaar. Pagdating nyo doon, makikita nyo kung ano yung ilalabas ng brands, kung ano yung ma-offer nila sa tao, kung paano nila i-introduce yung product nila. So, iba-iba yung nangyayari. Kaya, di ba sabi ko nga sa inyo, yung booth nyo yung pinakamasaya nun? Kanya-kanyang bakulo. Oo, pinakamasaya yung booth nyo. Sabi nga kasi namin. Kasi ang naalala namin nung ino-orient kami is, huwag kayong mag-expect ng sales. Pero nasa sa inyo kung paano kayo makakapag-produce or paano nyo mapapakilala yung brand. Totoo. So, doon nga kami hanga sa evidence. Yun nga sabi ko nga, every time na nagpe-present kami sa mga new brands ngayon, lagi namin inaano yung evidence po, ang lit lang ng booth nila. Pero sila po yung pinakamaingay doon. Talagang pagdubaan ka doon, parang hihinto ka, parang, ay, anong
meron dito? Parang gano'n. Tapos pinapakita namin yung booth mo. We're proud of evidence talaga that time. And up to now, kaya na-expect namin, Monique, talaga na gano'n ulit. So yun, I hope yung ating marketing mag-ingay. Kasi I think Viewcon, based on my experience, hindi siya parang, yun nga, hindi siya basar type. Hindi. It's, brand awareness and activation talaga. Yes. So kung ikaw ay nag-expect na may benta doon, wala talaga siya. Yes. Pero makikilala yung yung brand mo na local brands can compete international din talaga. Kasi pagandahan din naman talaga. Oo, yes. Oh, and yun nga, may mga brands kami nakakausap na, ma'am, kamusta yung Viewcon nyo? Ito, hindi to recorded. Yung mga casual na na usap lang. Sabi niya, alam mo, ma'am, natutuwa daw sila na nagkakaroon pa rin sila ng sales. Kasi tas may lalapit sa kanila na, ma'am, gumagamit po ako nung products nyo. Parang that way, mabigla mo ma-appreciate na, ay, hala. Yeah. Tsaka ako, based on my experience, parang nagulat ako, saan tayo nagkita? Ma'am, dun sa bio ko, nakita ko yung brand mo kasali. So, malaking tulong siya for me. So, yun yung mga one thing na nabibigay ni Viewcon and na na-open na gates ni Viewcon for the brands. Once na nakita yung brand mo sa market, sa mga ganyang convention, nilalaban mo talaga yung brand mo. At the same time, pinapakita mo na ito yung product ko, quality talaga siya. Totoo. And also, sabi ko nga, mahigpit kami when in terms sa permits. Talagang mahigpit. Oo, kailangan kumpleto kami sa FDA. Lagi namin pinaparedy sa inyo yung BIR, diba, na kailangan talagang nagbabayad ng mga taxes and permits, business permits. Kasi nga, Miss Joyce, ito yung reality ngayon sa industry. Madaling mag-brand, mag-open ng brand or mag-put up ng brand, pero mahirap mag-sustain. Yeah. So, ang daming may mga kasali sa Viewcon. Sad to say na this year kasali sila, after next year wala na sila. So, nakikita namin yung struggle. Hindi kami blind sa mga nangyayari with the industry, though wala akong brand. Pero nakikita namin kayo kung ano yung mga naging struggle nyo. So, with that, parang doon namin kayo gustong tulungan, ganon, kung paano bang gagawin para mas huwag nyo maliitin yung brand nyo, di ba? Games is okay na yun. Kasi way of parang letting people in sa booth mo at para tumagal sila. Kasi pag tumagal sila sa booth mo, doon mo na sila pwede i-sales stock. So, yun yung mga activation na pwede natin gawin sa Viewcon Manila. Alam niyo, benta-benta lang yung alam nila. Yung mga sikat nga na brands, until now, nagmamarket pa. Totoo yun. Diba? Kasi pwedeng mangyari din doon. Ako, naniniwala ako, pwedeng mangyari sa Viewcon. May makuhang influencer doon na nag-content, biglang nag-viral. What if, diba? Kasi yung ginawa niyong promotion last time is may mga nagpo-contents. Yes, actually, namin yun, requirement din naman yun. Kasi may dinedeploy talaga kaming mga content creators for the brands. Para kahit wala kayong makuha, meron kami. Kumbaga, hindi kayo mali-left out. Talagang lalabas at lalabas kayo sa social media. And yun ang requirement namin. Lahat ng booths, anuhin nyo, puntahan nyo. Kung may games, laruin nyo. Ganyan, diba? So, traditional marketing si Viewcon in terms of to expo. But, halo siya ng modern way. So, yun yung pinagkaiba niya sa iba. Ang maganda pa dun, Miss Liz, hindi lang naman yung brand mo yung exposure. For me, it's the community. Totoo. Kasi you will connect with other brand owners, and yung mga brand owners na yun, pwede mo rin maging kaibigan. So, ayun nga. So, nangyayari talaga sa Viewcon Manila yung collaboration ng mga CEO. Kasi nga, not every day makakasulubong mo sila, makikita mo sila sa mga ibang events. So, with Viewcon Manila, kahit pareho kayo ng products, magkakaanuhan kayo, parang magkaka-jive kayo. Yes. Ang luma nung jive. Pero magkakaintindihan kayo na parang same kayo ng sentiments kasi pareho kayong nasa industry. So, yun yung nagiging collaboration. Or kahit hindi naman pagiging collab talaga, di ba? Yes. Pero the bonding is there. And yung parang, uy, ma'am, kasali ka din sa Viewcon. Ako din yung mga ganong part pa. Tsaka merong mga case na hindi man kayo naging partner ngayon, maybe some other time, nagkaroon kayo dahil nagkakilala kayo, nagkaroon kayo ng connection. Yes, or hindi man sa brands nyo, sa other businesses, magugulat ka, kalugar mo pala yung isang CEO doon, yung mga ganon. So, yun yung mga nagiging collaborations na hindi na namin nalalaman actually. Hindi na namin, syempre hindi mo namin naaalamin na private life nyo na yun. So, pero we're happy na pag nakikita namin kayo
kasama. Of course, dito sa Every Talk, diba, nakikita namin yung mga ibang CEOs na nandito na in-invite nyo na. Kasi nag-take din kami ng opportunity to go to other booth para kami po yung magaling kasi yung director natin. Si Monique. Si Monique. Magaling yung director natin. So, malakas yung loob niya na to share the Every Talk. And ayun, hanggang sa nagkaroon na rin ng mga collaboration and nakatulong din sa mga brands nila. Yes, and yun nga, I'm happy to announce that Every Talk is our media partner for this year. Yay! Thank you so yun. much. We hope na mas marami pa kayong ma-invite na CEOs from Bucon, Manila. Ayan. So, gagalingan namin dito. And yun din, yung nakita namin sa'yo na gustong magkaroon ng exposure, yun din naman yung gusto namin mangyari dito sa Evito. Kasi maraming nakakakita na ang yung CEO is talagang may brand, pero hindi nila alam ano ba yung story bago Behind, niya oo. nakuha yung success. Actually, madaming kwento. Sabi ko nga, kanya-kanya ng problema, kanya-kanya ng pinagdadaanan. It's how you handle the life talaga. Ma'am Liz, bakit magandang sumali sa Bucon, Manila? Yung mga brands. Yes, yun nga. Sabi ko nga, hindi Tiangge or Bazaar si Bucon, Manila. So, sa Bucon, Manila, if you want na brand awareness, activation, and experiential marketing, dito siya. Even though yung iba, big brands, aware na yung tao sa kanila, of course. So, they have to do the activation as well to tell people na we're still here, eto pa din kami, malakas pa din kami, yung mga ganon. So, halo-halo siya. It's more of a personal interaction with the users you have. Talaga. So, hindi siya bazaar, si Bucon, Manila. Kaya yung iba parang nagugulat, no? So, maganda yung sa inyo, ine-explain nyo naman. Merong orientation. Yes, oo, yun. Kasi iba talaga. Madaming bazaar dyan na pwede nyo salihan na mas mura. Diba? And, tsaka iba talaga siya. Oo. So, kasi sa Bucon, may stage, may mga, yan nga, may mga programs, may mga... May artista. Yes, may full pack talaga siya ng marketing. So, yun yung kinaibahan talaga ni Bucon sa ibang events dito sa Pilipinas. Ma'am Liz, ano yung pinakamalaking challenge na pinagdadaanan mo sa ganitong klase ng business? Yes, actually, sobrang hirap niya. Akala nung iba madali. Talagang sobrang hirap niya. Alam mo, we have several of list of brands that we want to invite, ganyan. And ang daming no talaga. Kasi, nila na, ano ba yung hindi naman namin kailangan yan, kilala na kami, yung mga ganon. So, sobrang doon pa lang sa mga no na yun, parang madedepress ka na, madedegrade ka na parang, hala, ayaw nila sumali, parang hindi nila ma-appreciate. Yung iba naman, bazaar ba yan? Yung mga ganon. Tapos pag naano nila, ay, parang ang mas sinasalihan pala nila yung mga bazaar. So, parang ang hirap kasi nga, sabi nga namin, baby event pa lang naman siya. So, doon ko nalaman na, grabe yung stress dito sa events na, na panapasukan ko. And yun nga, ang lagi naming nilalaban sa kanila is, sabi nga namin, yes, there are so many events, bigger events than us. But Bucon, Manila holds up to the point na nasa amin yung right target mo. Ay, right target mo kung beauty and wellness ka. So, doon kami lumalaban si Bucon, Manila sa mga ganong bagay. Ano yung ginagawa mo, Ma'am Liz, pag nare-reject ka? Actually, lahat kami na-stress. Lahat kami na-stress. Kasi parang, lang yun wala yung pinagkaiba pag binentahan mo yung tao ng products mo. Tapos sasabihin, ayoko niyan, hindi ginagamit akong iba. Yung mga ganon, parang, the rejection is there, but you have to move on. You have to, yun nga sabi ko nga, kung dito reject ka, dito ka na lang pumunta. Yung mga ganun, or kung reject ka dito, sige, push mo pa siya, baka mamaya konting push pa siya, ganyan. So, parang sabi ko nga, ang problema ay hindi forever. Sabi kong gano'n, kailangan mo lang harapin yan. Kasi pag di mo hinarap ang problema, dun siya magiging forever. Yes. So sabi ko, kailangan lang itatagan yung loob. Yan, yung nai-stress yung mga kasama ko, sabi kong gano'n, ganun din ako. Sabi kong gano'n, nai-stress din ako. Pero kailangan kong, pinipili kong sumaya kasi kung di babagsak din yung katawan ko pag ako yung na-stress.
And I believe, Ma'am Liz, maybe yung mga tao na nagre-reject, hindi sila yung target market. Yes, or maybe not now. Not now. Not now, di ba? Baka pag sumikat-sikat pa si Viewcon, baka sila na yung lumapit. Parang ako nakita ko, yan yung Viewcon. Then, na-share lang din sa akin ng friend ko. And then, dahil nga share siya sa akin, okay, try ko. Kasi nagbigay naman siya ng good feedback. Yes, yung iba nga daw na ang dami palang pumupuntang CEO doon. To check lang. To check lang Oo. kung ano yung mga bagong okay ba to? brand. Oo, yung mga ganon. Tapos, yun nga, may magugulat kami na, ma'am, paano niyo po kami nalaman? Ganyan. Tapos sabi ganun, kasi pumunta ako ng Viewcon Manila last year. So sabi nila, parang surreal kasi parang dati tinitignan ko lang yung mga kasali, pero ngayon kasali na ako. So, sabi ko, nandun pala yung impact na hindi namin nakikita. Yes. Totoo yun, yung not now. Hindi lang sa, marami kasing ganun ma'am, hindi pa sa ngayon, siguro hindi pa kaya ng funds. Yes. And may other priorities sila sa marketing, di ba? Kaya nga nandyan yung mga team namin. So sabi ko nga, from the start, yung mga team namin from year 1, sila pa din. Kasi we want to tell them na we appreciate them talaga. Na tinulungan nyo kami nung talagang maliit pa si Viewcon. Up to now na medyo lumalaki-laki na ng konti. Andyan pa din kayo. Kayo pa din gusto namin kasama. Nakita ko, Ma'am Liz, na maganda yung nangyari sa Viewcon. And hindi din madali yung mag-conduct ng ganitong event. Ano yung feeling pag nakikita mong successful yung 2-day program? Actually, Miss Joyce, hindi ko alam na successful. As in, hindi ko alam na successful siya. Sinasabi lang sa akin kasi after the event, parang brands lang din ako. Doon ko lang nalalaman na, uy, ikaw si Viewcon, ginaganon ako. Tapos sabi ko, bakit po? Natatakot pa ako. Sabi ko, may reklamo ba to? Yung mga ganon. Tapos sabi ko, ganon. Hindi, ang galing nyo kasi, paano nyo naisip yun, ganyan-ganyan. Tapos sabi nga nila ng iba, tumanda ako, walang nagganyan. Sabi ganun, ikaw lang nakaisip, sa isip-isip ko. Oo nga po, pinatandaan nyo ako ng 30 years bago nagkaroon ng ganitong event sa Pilipinas. So sabi ko nga, ganun, hindi ko alam na successful siya. Ganun, hanggang sabihin na lang ng ibang tao. For me, merong mga brands na sumali at patuloy pa rin sumasali. So for me, yun yung basihan ko na okay, successful to kasi meron pa rin mga nag-join. Yes, And for me ako, hindi man andito pa yung brand namin and na-experience ko sa ibang tao na nagsasabi na, uy, nakita ko yung brand mo sa Viewcon. So yun, Ma'am Liz, nakita ko kanina na, yun nga, nag-work kayo ng husband mo and ng best friend mo. So working with your husband is, for me, it's special. And paano niyo siya nababalance yung pagiging partners niyo in business? Yun nga, sabi ko nga, iba-iba kasi kami ng ugali. So ako yung jolly, si Sir Jomel yung serious type, tapos si Louie yung taga-balance namin, yung referee namin, siya yung referee namin. So sabi ko nga gano'n, dapat talaga 3 kami. Kasi kung 2 lang kami or mag-isa lang ako, hindi ko kaya. So sabi ko nga, sa aming 3, perfect chemistry kami kahit magkakaiba kami ng ugali. But end of the day, tatawanan lang namin. Kunyari, mainit ulo namin kanina. Maya-maya sasabihin namin, yung pangit mo kanina, nakasimangot ka lang. Yung gano'n. So, talagang ang end of the day, tatawanan na lang namin na nangyari yung inisan namin na yun. So it means ang nagpapabalance sa inyo is communication. With Communication, and yun nga, sabi ko, maging happy lang. Kahit yung problema, haharapin lang yan. Parang ikaw yung happy-happy lang sa 3. Oo, ako talaga. So yun nga, sabi ko nga, hindi ako pwedeng kakausap lang sa meeting kasi baka kung anong sabihin sa akin, Ma'am Liz, libre mo na ako sa booth. Baka, sige po, baka gawa na lang ako bigla. Sabi, abonado na naman, mga ganyan, endorser ka pa, mga ganyan. So sabi ko nga, happy lang talaga. Talagang kailangan mo lang talagang enjoyin yung nangyayari sa buhay. So, ano yung may ma-advise mo, Miss Liz, from starting a barista and now you're handling a big events, ano yung ma-advise mo sa mga taong nangangarap din na magkaroon ng business? Ang ma-advise ko lang, dream big and think out of the box. So, kailangan mo lawakan yung isip mo. Hindi kailangan doon na nandun ka lang, sanay ka na sa ganitong trabaho, okay ka na, kontento ka na. Okay naman, maganda naman makontento talaga. Pero kung alam mong may magagawa ka pa at kaya mo pang i-extend yung strength mo, gawin mo. Try mo lang, 'di ba? Try mo lang, wala namang mawawala eh. Kung mawalan ka ng puhunan, edi
lesson learned. Lesson learned. Balik na lang ikaw ulit dun sa ginagawa mo. Pero at least you tried. Mm-mm. Kasi ang pinaka-ayoko ngang mangyari pagtanda is yung magkaroon ka ng what ifs sa buhay mo. Di ba parang, kasi nakakarinig ako ng mga ibang mga tita ko, yung mga ganyan na, yung mga, Tumanda na. parang, what if kung nagtrabaho ko doon? What if nag-abroad ako? Bakit ganito kaya yung buhay ko? Yung mga ganun. So, yun yung mga, sabi ko, dapat naiwasan yan kung na-try nila. Diba? At least, iba yung what if sa buti na lang ginawa ko. Yun. Thank you, Miss Liz, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan ng magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Yes, please like our page, Bucon Manila, on Facebook, Instagram, and TikTok. And of course, if you want to join Bucon Manila this coming October 11 and 12, 2025, we're still open, but few slots left na lang talaga. But you can join us and you can be our sponsor if you want para sa mga brands na nanonood or sa mga CEOs na nanonood ng Evie Talk. Thank you Thank you so much, Miss Grabe. Joyce. Thank you. Miss Liz, alam kong sobrang busy mo. And thank you kasi official media na rin si Evie Talk sa upcoming Bucon Manila. Yes, So oo. sobrang privilege namin na maging part talaga ng Bucon Manila. Bukod sa brand namin na Evidence. Yes, we hope talaga na mas marami pa kayong ma-invite dito sa Evie Talk sa Bucon Manila kasi I know mas marami din silang kwento about their experiences. And also, I will share din sa mga friends ko itong Bucon Manila siguro by next year. Kasi ngayon pa lang din nag-build ng brands yung iba kong friend. Tinutulungan ko din silang magkaroon ng sarili nilang brand. So, i-recommend ko itong Bucon Manila. Thank you. Ayan. Thank you so much, Thank Miss you Liz. din. And sa nanalo sa ating pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EduTalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EduTalk podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Les Eloy Salon, Ashim Beachy Footwear, JM Construction Builders, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Histopos Global, Via Juana Distribution, Beauty Co., Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Bucon Manila, in partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo.